morning mga kabokals. Update ako sa ating aquaponics again. Tuloy pong usapan natin sa ating aquaponics. Kaya mga kabokals, tinignan ko na kanina to eh. So far, as of 9:30 AM, wala po akong nakitang maraming patay. Walang maraming patay. Pero meron ako nakita dito kanina isa. Ito inaano ko itong mga kabokals. Hinihila na. Ano na yan? Pinukuha natin yan. Yung mga balabalahibong na ipon. Pero so far wala po akong nakitang maraming patay. Kasi yung mga nakarang araw nga, pag umaga, ang dami. Ang daming patay. Nakakaisang tabo nga ako. Pero ngayon, so far, wala po tayo nakitang patay na marami, pero may nakita nga ako isa dyan. Hanapin natin. Ayan, yun yung ating mga manok nga, looking good sila. So ito nga po, alam nyo na ang dahilan mga kabukals doon po sa mga nakapanood ng aking vlog, yung aking huling vlog, the reason why na ipinipilit nating lagyan ng manok itong ating aquaponic system is para makapagpatuloy po tayo sa pagmamanok. Yun po ang dahilan. Kaya napag-usapan ko, na-discuss ko naman po yun sa previous vlog ko. Hindi po sa mga hindi nakapanood, panoorin nyo lang po yung video bago itong video na ito. Andun po yung explanation. Pero to make it short, ginawa nga po natin itong aquaponic system na to para po sa ating mga manok, para hindi po natin sila may alis, hindi natin sila, or makip po natin yung ating mga manok, makapagpatuloy pa rin po tayo sa ating pagmamanok. Kasi nga yung health condition po ng aking partner ang ikinukonsider natin. Bawal po kasi sa kanya yung mga manok, yung amoy kasi, yung amoy ng manok, yung baho, yung mga balahibong maliliit. Ayan, ito nga, papalibutan ko pa ito ng ganito. Ayan, meron pa yan dyan palibot. Ikukulungan natin ito ng sunshade para hindi rin po magliparan yung mga balahibo. So ayan, isa po yun sa mga hindi ko pa nagagawa. Pero yun po yung mga precautionary measures na gagawin natin. Ipapalibutan natin ng sunshade itong ating aquaponics pond na kung saan nandito lahat yung manok natin. Contain po dito lahat. Sabi ko nga, yung mga layers natin na nandoon sa free range, hinihintay lang po natin yung talagang tag-ulan. Ayun, may isa na. Yung talagang tag-ulan para ilagay na natin sila dito sa battery cage. Ayan. So ito, meron tayong isa. Yung top portion lang naman ng kinakaukaw ko kasi may lupa nga po ilalim. Nilupaan nga po natin itong ilalim. Yan, dito dati ang dami na ritong patay itong oras. Dami ng patay. Pero ngayon, ito isa pa lang yung ating nasasalok. Pero dito parang may nakita akong lulutang-lutang dito eh. O baka ito na yon na nakarating doon. Maaring ito na. Wala Isa lang wala, doon na tayo galing, doon tayo nag-umpisa doon tayo nag-umpisa kanina wala. Saka mga kabukas, nakita nyo ba yung itsura ng tubig? Last time na blinag ko, di ba nga nung nagtambak tayo ng lupa, halos may mga bula na dito kasi talagang malapot na yung tubig dahil sa ammonia saka sa dumi. Pero ngayon parang nawala yung bula, na lumabnaw siya, kumbaga lumabnaw, and nawala po yung yung maramihang namamatay. So ito, isa lang po nga yung namatay natin ngayon. So sa tingin ko mga kabukas, ito sa akin na naman again, hindi ako eksperto dito. Yung lupang inilagay natin, kung hindi nyo po napanood, balik lang po kayo. Nung nakaraang araw lang po yon,
nilagyan natin ito ng mga lupa mga kabokal. So yung ilalim ng tubig na yan, may mga lupa po yan. Nilupaan natin para po kumbaga magsilbi pong bahay ng mga nutrifying bacteria na nagko-convert po ng ammonia into nitrate, and then kinukuha naman po ng ating motor, ibinabato sa ating aquaponic system na kung saan meron tayong mga tanim na patola sa sitaw. Kinakain po ng patola sitaw yung nitrate, and then pagbato po dito nabawasan na po yung nitrate. So paikot-ikot lang po yung cycle. Kaya po aquaponics. Ayan. So tingin ko mga kabokals, nakatulong talaga yung yung paglagay natin ng lupa. Di ba nilagyan nga po natin ng lupa itong ating bed, yung flooring. So may mga lupa po yan. So tingin ko nakatulong nga, kasi una-una nga ito, isa lang yung nakakuha natin patay ngayon. And kung mapapansin nyo po, wala pong mga nakalutang ba. Yung nakalitaw lang yung mga nguso. Ito, ikutan natin. Wala po akong nakakitang mga yan o. Usually kasi dito mga kabos, ang dami pong nakalutang yan. Yung nguso ba nila nakalabas kasi parang hindi sila makahinga, kaya naglulutangan sila. Sabi po, bad sign daw po yun ng hito. Ibig sabihin po, nahihirapan yung hito sa tubig pagka ganun pong nakalutang, nakalabas lang yung nguso. Ibig sabihin po may problema yung tubig, or yung hito mismo may problema. Pero ito nga, ito yung dati nila tinatambayan, wala ako nakakita ng mga nakalutang mga kabokal. Eh, taas baba sila. Kung mapapansin nyo, hindi ko lang kasi mabilis Ayan ayan, abangan natin, taas baba. Ayun kita nyo ba? Ayun, yun yung mga ayan ayan. Dito meron din taas baba sila. Ibig sabihin tataas sila, ayun, tapos bababa uli. Yan daw po yung magandang sign na ang hito ay walang problema. Yung taas baba siya, parang kukuha siya ng hangin or kukuha ng pagkain sa taas, tapos bababa uli. Yan daw po yung magandang sign ng hito nyo ay nasa magandang kalagayan. So pinaplano ko dito mga kabokals, mamaya magdadagdag pa talaga tayo ng lupa. Mamaya magdagdagan natin, kakapalan na natin yung lupa para ito, since nakikita ko yung epekto mga kabokals ngayon yan talagang may epekto talaga, nag-improve kasi nga yung mga hito natin ang kumbaga ang parang sinyalis natin dyan or yung, di ba, yung sign ng symptoms na may problema yung tubig. Nung una nga kasi talaga naglulutangan at yan, namamatayan nga tayo. Pero ngayon wala na po tayo nakitang nakalutang at ayun taas baba talaga and isa lang po nga itong ating nakuhang patay ngayon. Ayan. So again mga kabokas, as yung nasabi ko nga nakaraan, yung reason nga kasi kaya ginawa natin to para sa manok nga kasi. Ito kaya nga po sinet up natin ng ganyan na may mga battery cage para po yung ating layer business ay magpatuloy. Gawa ng yun, kwento ko naman nga na kung hindi po natin mapapagana ng ganito na nandito yung manok to eliminate yung amoy at saka yung langaw at saka yung iba pa pong mga parasites na nanggagaling sa manok, ay ititigil po natin kung hindi natin mapapagana. Pero sa ngayon, good sign po yung nakikita ko. Ang iniisip ko nga ngayon is dagdagan yung lupa. So parang ang mangyayari dito mga kabokals, magiging dito pa lang kasi mangyayari na po yung nitrogen cycle. Ayan, ang nitrogen cycle mga kabokals, hindi po applicable yan sa lahat ng fish pan. Kaya po sinasabi ko yung nitrogen cycle kasi nga aquaponic system po tayo. Yun po ang isang reason kaya aquaponics ang ginawa ko dito. Kasi nga gusto kong gamitin yung nitrogen cycle para po makontrol natin yung amoy ng mga manok, ng ipot ng manok. At the same time, hindi na po natin kailangan magdagdag bawas
dagdag bawas ng tubig, which is magastos sa kuryente dahil water pump tayo, poso, and yung poso natin ay hindi kayang supplyan dahil nauubusan nga po yung ating poso. So para sa akin, pinakamabisa po or pinaka-applicable po para sa akin yung meron tayong aquaponics doon na siya ang kakain ng nitrogen na mapuproduce dito. And then meron nga po tayong nitrogen cycle na nangyayari. Ito nakita ko, possible talaga na pwede talaga yung lupa na maging doon pa lang sa lupa na nilagay natin dito ay nagkakaroon na po ng nitrogen cycle, which is yung mga nutrifying bacteria na maninirahan sa lupa na nilagay natin dito is i-convert yung ammonia into nitrogen, and then siya na mga hihigupin ng motor natin papunta dun sa ating aquaponics na meron pa ring secondary biofilter. Pero yung dun sa kambingan mga kabukals, tuloy yung ating plano ron na magkaroon tayo ng 2 drum pa para sa overflow filter naman bago pumunta doon sa ating biofilter na nandoon sa ating aquaponics. And then lalakad doon sa ating aquaponics pipe, kakainin ng mga halaman natin yung mga nitrogen na nanggagaling dito. So pagbagsak dito, halos wala na po talagang ammonia ang bumabalik sa fish pan. And dito pa lang kasi may nitrogen cycle na po na nangyayari. Alam ko hindi niyo po maintindihan to kung hindi niyo po alam yung konsepto ng aquaponics. Kung ang concept lang po na nasa isip nyo ay pure fish pan lang, I'm sure hindi nyo po talaga totally maintindihan yung sinasabi ko. Pero i-try nyo po yung i-search nyo po yung nitrogen cycle and paano ba ito gumagana sa isang aquaponic system para po magkaroon po kayo ng idea kung ano ba talaga yung sinasabi ko. Kaya may mga nagsasabi, nag-aksaya ka ng pera, puro ka trial and error. Trial and error, hindi maganda yan. Lalo na kung ang gumagawa ay hindi smart. Hindi ko makakalimutan. Ang sakit eh. Parang hindi nila sinabi tanga ka eh. Ang tanga mo eh, di ba? Yes, sa amin ko trial and error mga kabukals. And hindi ko naman sinasabing smart tayo, hindi ko naman sinasabing eksperto tayo. Kaya nga po patuloy po tayo sa paggawa ng mga pamamaraan. Kumbaga, go with the flow. Kung ano po yung nagiging problema, sinusolusyonan natin. Hindi po tayo yung nasa drawing board. Sa drawing board pa lang, inaayos mo na lahat. Kasi, ako mga kabukals, para sa akin, mas madali eh. Pag yung actual mo na nakikita yung problema, kaysa magdo-drawing ka, doon pa lang sinusolve mo na yung mga problema na hindi mo naman alam talaga sa actual kung, di ba, applicable. So, yun, para sa akin, tanga na kung tanga. Trial and error na kung trial and error. Pero, may mga tao po kasing ganun ako. Trial and error ang sistema ko. Well, hindi naman po natin sinasabing masama yung mga smart moves. Yung talagang sinisigurado na bago mo umpisahan. Smart nga, di ba? Smart. Pero yun nga, again, ang sabi ko nga, marami pong smart na madaling sumuko. And marami pong tanga na mahirap pasukuin, katulad ko. 'Di ba? Kung kayo po yung nakasubaybay sa akin, nakita niyo naman po yung mga nangyayari. Pero dito pa rin ako. Pilit ko pa rin ipinagpapatuloy kasi nga tanga. Hindi, kasi hindi po tayo sumusuko mga kabukals. Ako naniniwala ako sa sarili ko. Kasi you need to believe in yourself first. 'Di ba? Kailangan yung tiwala mo sa sarili mo nandoon sa mga ginagawa mo. Otherwise, hindi ka magtatagumpay. Diba? And then ito, sasabi nila, nag-aksaya ka ng pera. Ang dami mong pinagawa, nagpalagay ka pa ng battery cage. Ganyan-ganyan, fish pan. Hindi naman gumagana. Mga kabukals, in the event na wala na option talagang hindi po pwedeng lagyan ng manok. Hindi naman po masasayang yan mga kabukals. Tanggalin natin yung manok. Sabi ko nga, last option, kung talagang hindi ko papapagana to na nandyan ng manok, pull out lahat ng manok, benta lahat yan. Phase out lahat ng manok. So, nasayang ba yung ginawa natin? Hindi. E di itutuloy natin yung ating aquaculture with aquaponics. Pwede tayong mag-grow ng ulang, tilapia, or hito. Ituloy natin yung hito. At the same time, meron tayong aquaponic system. Ang mawawala lang yung manok.
nasayang ba yung structure? Hindi naman. Kasi fish pan na yan mga kabukals, di ba? Fish pan na yan. Ano pa masasayang dyan? Ang mawawala lang dyan talaga, yung sabi ko nga, pilit nating isinasalba, is yung mga manok. The main reason kung bakit may ganito tayo, ginagawa natin ito, is to save yung ating mga manok para makip pa rin po natin sila. Pero kung talagang wala na tayong magagawa, no choice tayo kundi i-phase out yung ating mga manok, benta lahat. Hindi naman po masasayang yung structure kasi ayan na, fish pa na po yan eh. O itutuloy na lang natin, o mag-grow tayo ng hito, mag-grow tayo ng ulang, ng tilapia, o may aquaponics tayo doon. Gumagana pa rin sistema, 100% mga kabokals. Tanggalin yung manok, isda, aquaponics lang po yung gumagana. 100% yung mga kabokals. Ipapakalbo ko ang ulo ko, gagana. Nagkakaroon lang tayo ng problema ngayon kasi nga ipinipilit ko yung manok. Kaya nagkakaroon tayo ng problema. Pero kung talagang aquaculture with aquaponics, 100% po yan na gagana na po yan. So yun po. So hindi po masasayang yung ating invest dito. Hindi po masasayang yung ating mga pinagpagawa dito. Yung mga battery cage naman yan, hiniram ko lang yan. And then yung mga nandoon, mga existing natin yan. Ito. Yan po. So yan, hindi po masasayang yan. So ito nga po yung mga naka-standby na mga layers natin na ilalagay po natin sa mga battery cage once na nagtag-ulan na. And ito nga, looking good. Sabi ko nga, ayan o, medyo maganda po yung response sa pagkakalagay natin ng lupa. So mamaya magdadagdag pa ako ng lupa, dagdagan natin. So yan. So again, if all efforts will not work, phase out lahat ng mga manok. Yun po yung last option natin. And tutuloy po tayo sa aquaculture with aquaponics. So, di ba? Walang masasayang. And saka mga kabokals, ito, yun nga, marami mga sasabi, nag-aaksaya nga daw ako ng pera. Sa negosyo po kasi mga kabokals, sa farming venture, kailangan mo talaga maglabas ng pera dyan. At saka, sugal nga, parang sugal din po yan. And ito mga kabokals, hindi naman po sa pag-ano, kung kayo po ay nanonood, simula pa lang nung ginawa natin to. Kung kayo po ay nanonood, di ba, nanonood kayo, ginagawa natin to hanggang ngayon po. Yan. Nakatulong po kayo para ma-meet ko na yung ROI. ROI na po yan mga kabokal. Sa inyo pa lang pong panonood, ROI na po tayo dyan. So, di ba? Yun po, kasi nga, hindi nga ako smart. Alam niyo mga kabokal, yung chess, naglalaro ba kayo ng chess? Di ba? Pag yung umpisak pala sa chess, pinoposition mo yung mga pawn mo, yung mga yung chess, pinoposition mo bago ka gagalaw. Ito nakaposition po ito as chess. So 'di ba, sabi ko nga, kung lahat po ng efforts hindi gagana, tatanggalin natin lahat ng manok, phase out ng manok. Magagamit pa rin po natin itong ating pinagawa as aquaculture business with aquaponics. Kumbaga, naka-position po tayo as chess, parang ganun. Kasi nga hindi ako smart. Hindi. Ayan, so trial and error, yes. Pero sabi ko nga, doon ako sanay. Hindi ako sanay sa mga drawing po. So ayan, pasensya na po doon sa mga nagsasabi na hindi daw ako smart at puro trial and error. Pero 'di ba? Sa buhay natin kasi boring ang buhay pag puro perfect ang mga galawan mo, 'di ba? Boring mga kabukas. Pag puro perfect, yung isang banat po pala, wow, perfect agad. Boring 'yung mga kabukas para sa akin ha. Mas exciting ang buhay pagka na-challenge ka sa mga ginagawa mo. Para sa akin, I'm talking only for myself ha. Boring para sa akin yung isang banatan pa lang perfect agad. Mas maganda yung ganito. Unti-unti trial and error, nakikita mo actual yung nagiging problema, ina-applyan mo ng solusyon yung nagiging problema, actual, trial and error nga, ayan. And hanggang sa ma-perfect mo. Para sa akin, parang ang mas masarap yung achievement mo pagka na perfect mo na talaga, nagdaan ka sa trial and error na maraming problema. 'Di ba? Parang kasi 'di ba? Pagka na perfect mo kaagad kasi nga smart ka, na perfect mo kaagad. Tapos, in the long run, magkakaroon ka ng problema, di ba? Kaya maraming smart na sumusuko. Kasi nga, hindi po sila nagdaan sa trial and error. Hindi po sila sanay na mag-fail. Parang ganun. So, ayan mga kabokals, mamaya magdadagdag tayo ng lupa.
At siguro mga ganun uli karami. Huwag po kayo mag-alala mga kabukas, wala naman akong balak palinawin yung tubig. Kasi hindi po natin kailangan palinawin yung tubig. Gawa ng hito naman po yung alaga natin. And hindi po mag-aamoy pusali yan. Kasi nga meron po tayong aquaponic system. May aquaponic system. Kung wala tayong halaman, wala tayong aquaponic system, talagang mag-aamoy pusali. Pero meron nga pong kumakain ng meron pong kumakain ng mga nitrogen na napuproduce ng ating mga nutrifying bacteria galing sa lupa itinatamak natin dito. So pagbalik po na tubig ay halos wala ng ammonia. So paikot-ikot lang po 'yon. May cycle po. That's cycle of life mga kabukals. Diba? Isa rin po ito sa naging dahilan ko ba't ginawa ko. Kasi parang na-amaze po ako sa cycle of life, 'di ba? Meron ka isang cycle of life, meron kang isda dito, may manok, tapos may mga halaman ka paikot-ikot. Parang isang buhay na paikot-ikot, parang ganoon. Parang part po 'yun ng excitement din sa ginagawa natin. So 'yan. Yung ating motor, wag po kayo mag-alala, hindi po babara yan. Kasi po nakaangat yan. Nakaangat po yan sa flooring ng isang dangkal. Nakaangat po yan. And then, pag nagpatuloy pong ulan, tataas ang tubig natin. Iaangat pa rin po natin yan. Patuloy po natin iaangat. So, hindi siya nakasayad sa lupa. Isang dangkal po ang yan, pagitan sa lupa. Yung ating motor. Yan. Mamaya mga kabukals. And then ito, baka ibalik ko na ito mga to. Ibabalik ko na ito. Hindi ko alam kung may patay sa loob. Pero lulutang naman kasi yan. Yan, check muna natin yung ating aquaponics. Yan o. Ito yung sitaw. Mataba naman ang tubo niya. Ito, wala naman nagiging problema itong itong isang ito. Itong haba na nakarating na dito mga kabukals. Yan haba na. Yan. So far, ilan ba nakita kong patay? Isa lang yung talagang patay, ayun Isa lang talaga yung patay kasi ito naka-recover. Itong haba na rin ito. Doon pala nang gagaling ito. Dito. Haba na. Ang haba na narating niya mga kabukals. Diyan. Ito. Yan. Andun. Itong kala ko parang supot. Parang lumalaki mga kabukals yung sabi ko parang supot. Parang lumalaki. Yan na yan, may mga kasunod pa Yan. So yan mga kabukals. Ito parang tagilid din ito. Ayan, nalantay itong dulo. Parang tagilid din ito. So dalawa yung ating casualty. Ay gera. Dalawa yung ating casualty. Yan, saka ito. Yan. Magkalapit Pero all the rest, okay naman. So far, okay naman. Marami pang butas mga kabukals marami pa tayong hindi natataniman. Ayan, may mga baka-bakante pa yan. Ayan May mga baka-bakante pa, marami pa yan. So, ito po sinasabi ko mga kabukals. So, yung nitrogen cycle po na nangyayari doon sa ating fish pan, dito tinatapon ng motor. So itong mga halaman natin na yan, sila po yung kumakain ng nitrogen na napuproduce ng ating fish pan. Gawa nung nilupaan nga po natin, 'di ba? So meron pong ako naniniwala na meron pong nitrogen cycle na nangyayari sa loob pa lang ng ating fish pan, plus yung dito sa ating biofilter. Yan, may nitrogen cycle din po nangyayari diyan. And then ito po yung sinasabi ko mga kabukals, yung hindi po kasi ito yung the normal fish pan lang na isda filter lang. Meron kasi tayong fish pan. Kaya meron pong kumakain ng nitrogen na napuproduce ng ating fish pan na may lupa. So yun po yung kaibahan sa atin mga kabukals.
Kaya po yung tubig okay lang po na pabalik-balik kasi meron nga po tayong halaman na kumakain ng nitrogen, 'di ba? So yun pong pagkakaiba ng aquaponics versus doon sa normal na fish pan lang na kailangan mong palitan ng tubig or kailangan mo ng meron kang matindi talaga na biofilter. Actually yung biofilter kasi mga kabokals, wala namang gamit yan talaga kung wala ka namang halaman eh. Kasi kung wala kang halaman, walang kakain ng nitrogen. Kahit matindi ang biofilter mo, pero wala ka namang halaman na dumadaan sa aquaponics, wala rin pong use yung biofilter. Kaya naisip ko po na ito, maglagay po tayo ng aquaponics para po may gamit yung ating biofilter na nagko-convert nga po sa ammonia into nitrate na siya naman po kinakain ng mga halaman. Kaya mga kabukos, so tuloy-tuloy lang po ito. Working progress po. Marami pa po tayong ma-encounter na problema. So ito nga po, 'di ba? Itong pipe pa lang, itong PVC pipe pa lang po natin, 'di ba? Katakot-takot na problema na inabot ko rito. Pero 'di ba, hindi ko sinukuan 'yan. O hindi ko sinukuan, hindi ko sinunod yung mga sinabi sa akin, palitan mo na kasi yung PVC, ganyan. Sinunod ko pa rin yung gusto kong mangyari na elastomeric lang. O nag-work naman siya kahit elastomeric lang po yung ating nilagay. Tapos meron tayong mga support na bakal. Tapos may mga tungkod tayo. So yun. Ayan, so mga kabukals, hanggang dito na lang. Update po ulit ako bukas. Pero ito po ang maibabahagi ko sa inyo for today patungkol po sa ating aquaponics system. Yan, shoutout po kay Sir Boyet, sir. Thank you so much. And sa lahat ng mga solid kabukas, maraming salamat. Amazing na buhay.